Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay ng pagpasok ng bagong taon, ang pagtalon din ng kaso ng mga nabiktima ng paputok na isinugod sa mga ospital. Gaya sa Tondo Medical Center at Jose Reyes Memorial Medical Center, kung saan may batang nasabugan ng inipong pulbura. May kailangan ding putulan ng kamay dahil sa tindi ng pinsala. Ang latest alamin natin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, ngayon nga pong araw na ito ay biglang taas yung bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok sa pagpasok ng bagong taon. Kabilang po dyan ang ilang bata po na namulot ng gamit na paputok kaninang umaga. Hindi mo akalaing kamay ito ng tao matapos masabugan ng paputok. Kaya kinailangan tuluyan ng putulin. Naka-confine pa rin ang pasyente sa Tondo Medical Center. Heavily intoxicated yung patient, hindi niya alam kung ano yung nakaputok sa kanya. Pero most likely baka may hinawakan siya na malakas na paputok. Kaya nag-result sa ganong klaseng injury. Isa lang siya sa mga itinakbo sa ospital dahil sa paputok na umabot na sa halos 4 na po kaninang umaga. Pero nadagdagan pa ngayong maghapon. Kabilang sa dinatnan namin sa emergency room, ang 9 na taong gulang na batang ito. Nagka-second degree burn siya sa muka at sugat sa kamay matapos masabugan ng pulbura pasado alas 8 ngayong umaga. Yung bata nagpaputok po, bigla niya po kasing sinindihan, tas eto naman biglang tingin, sa kanya sumabog po sa mukha niya. Anong paputok daw po yun? Fountain daw na pinagsama-sama daw po. Kumbaga mga tira-tirang paputok. Nag-ipon din ng pulbura ang batang ito mula sa mga gamit na paputok kasama ang isang kaibigan. Nakakuha po siya ng Goodbye Philippines. Tapos nilagay yung mga pulbura po, nilagay niya po sa cups. Yung nangalahati na po yung mga pulbura sa cups. Nagsindi po siya ng posporo. Yung namatay po yung sa posporo, may baga pa po, napunta po dun sa pulbura, bigla po sumabog. 2 lalaking nasa edad naman ang nabiktima ng ipinagbabawal na Goodbye Philippines na pumutok malapit sa kanila. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, may humabol pa ring ilang pasyente ngayong araw. Umakyat sa 89 ang firecracker-related injuries ang dinala dito mula sa 17 kahapon. 10 ang kailangang operahan. Isa dito kailangan putulan ng kamay dahil sa laki ng pinsala. 40-year-old male na may sinasaway na mga bata na nagpapaputok na accidentally na sumabog sa kamay niya. So yung mangled injury po ay na-OR naman na, so na-amputate po yung kamay ng patient. Vicky, balik dito sa Tondo Medical Center. Alam mo, pati yung quitis at luces ay naging sanhe para madala dito ang ilang pasyente na mamaga po at may sugat sa kanang mata ang isang bata matapos tamaan po ng luces. Sugatan naman po ang labi ng isang lalaki matapos po itong tamaan ng quitis. Ayon po kay Dr. Bulseco, kung naputulan o naputukan kayo ay mainam na agad na pumunta sa ospital dahil ang iniiwasan po dito, kailangan pong makontrol ang inyong pagdurugo, kailangan maiwasan ang impeksyon at ganun din kailangan po kayong ma-injectionan kontra tetano. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Tondo Medical Center. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Paputok na hindi agad sumabog. Ang ikinasugat naman ng isang 13 taong gulang na binatilyo na isinugod sa ospital sa Quezon City. May nalapnos din ang kamay habang ang ibang isinugod ngayong bagong taon, binugbog o naaksidente sa kalsada. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, nasa operating room pa rin itong East Avenue Medical Center ang 13 anyos na lalaki sa pag-asa nga na maisalba pa ang 2 kamay nito na nasabugan ng mga pinulot na paputok. Binalutan na ang dugo ang 2 kamay ng 13 anyos na lalaking ito nang dalhin sa East Avenue Medical Center.
Sugatan din ang bahagi ng mata at iba pang bahagi ng katawan bukod pa sa butas sa kanyang tiyan. Ayon sa medic na nagdala sa kanya sa ospital, namulot ng mga di sumabog na paputok ang biktima kasama ng mga kaibigan sa kanilang lugar sa Taytay, Rizal. Pero habang nasa kamay, bigla itong sumabog. Malala yung tama ng dalawang kamay niya eh. Natanong ko sa kanya, gano'ng kalakas yung sabog? Parang granada raw, sabi nung kasamang kaibigan ng nanay. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang kanyang ina sa bigat ng emosyon. Mula Pasko ay ika-25 biktima na ng paputok na nadala rito sa East Avenue Medical Center ang bata, habang pang-siyam naman siyang biktima ng paputok na isinugod dito ngayong unang araw ng 2025. Sugat at lapnos naman sa kamay ang idinulot ng kwitis sa 18 anyos na lalaking ito ilang oras bago ang 2025. Kaibigan niya umano sa Colyat, Quezon City ang nagsindi, pero imbis na sa ere, bumanda ito at sa kamay niya dumiretso. Tanggal naman ang kuko ng isa pa niyang kaibigan na nasabugan naman ang whistle bomb. Nagpapasalamat nga po ako kasi yun lang nangyari kasi alos po lahat ng nakita ko diyan kagabi lalala po ng mga condition po nila. Nakalabas din siya sa ospital kaninang hapon. Pero hindi lang mga biktima ng paputok ang kinailangang tugunan sa ospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. May mga biktima rin ng bugbugan at mga biktima ng vehicular accident. Gaya ng 11 anyos sa batang babae na nabangga ng nakainom na rider sa Fairview, Quezon City. Nagkasugat ang bata sa likod. Nakainom po. Kaya bigla na lang siyang, dapat nga padandahan kasi maraming kabataan eh. Kaso siguro sa lasing na pabilis po yung takbo niya. Sa Quirino Memorial Medical Center naman, dito pa rin sa Quezon City, 17 ang naitalang firecracker-related injuries simula kahapon. Isa pa rin ang patuloy na naka-admit. Well, ilang araw pa rin naka-alerto ang mga medical personnel sa iba't ibang mga ospital. Kaya naman patuloy na paalala ng mga otoridad doon sa mga magulang at mga guardian, huwag hayaan yung mga bata na mamulot ng mga hindi sumabog na paputok para iwas peligro. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Happy New Year sa iyo, Mel. Happy New Year din at maraming salamat, Ian Cruz. Iniinda naman ng isang bata sa Cavite ang tinamo niyang lapnos sa katawan matapos masilaban ng pinaglaroang boga. Nakatutok si Dano Tingkungko. Napurnada ang masaya sanang salubong sa bagong taon na mag-inang itago natin sa pangalang Rachel at Michael. Dahil lang sa ipinagbabawal na boga. Lagi lang po siyang nakahiga. Minsan po naiyak. Ba't daw nangyari sa kanya yun? Kaya hindi po siya makakapasok. Kasi bawal po ma-expose yung sugat niya sa mga baka daw po ma-infection. Nalapnos ang kalahati ng katawan ng bata matapos masilaban ang damit ng bogang pinaglaruan nilang magkakaibigan. Akala po nila wala lang naiwang apoy doon sa loob ng boga. Nilagyan po uli nila ng ka-nature. Paglagay po, sumiklab, inabot po yung damit niya. Nung time na daw po yun, nasusunog na siya. Yung mga kalaro niya, nagtakbuhan, pumunta sa gripo, pinuhusan po siya ng tubig. Lapnos na po yung ng bata. Lahat ng ito nangyari anya habang nasa trabaho ang ina. That time na yun, nasa trabaho po ako, naka-duty. Ngayon po, pag uwi ko siguro po out ako ng trabaho 5 ng hapon, nagkakagulo na po sa bahay na nga daw po yung anak ko ng boga. Kaya masama ang loob niya sa batiko sa kanya sa social media. Walang magulang ang gustong ipahamak ang anak. Hindi nila alam kung anong hirap para mapaigi ang buhay ng anak ko, kaya wala silang karapatan. Nasabihan kung ano-ano na ako pabayang ina. Never ako naging pabaya. Lahat, kahit anong trabaho, pinapasok ko para sa anak ko. Wala akong pinalampas na oras, itunokbo ko agad sa ospital. Sa ospital ay agad binigyan ng first aid, antibiotics, antitetano at ibang pampagaling. Pero nababahala pa rin si Rachel para sa iniindang sakit ng anak na mag-iisang linggo na. Bukas po, babalik po kami. Follow-up check-up, same lang po. Parang ganun pa rin po. Yung kirot. Hindi siya makatulog sa gabi ng ayos. Hindi rin muna makakapasok sa paaralan ang anak. Papasalamat po ako kasi at least buhay ang anak ko. Nakakakilos, nakakausap. At least kahit pasalamat rin ako, andyan pa ang anak ko kasama ko. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa mga biktima ng paputok, may sumiklab pang kabi-kabilang sunog sa Metro Manila sa pagpapalit ng taon. Nakatutok si Mark Salazar.
Nagliwanag ang bahaging ito ng Naval Street sa Barangay Flores, Malabon City kaninang 12:49 ng madaling araw. Nasusunog na pala ang isang commercial building. Napakabilis kumalat ng apoy para umabot agad sa ikatlong alarma nang wala pang 30 minuto simula na magliyab ito. So far po, wala pong indicated na injuries or any casualty po. Naalam pa rin po natin kung ito nga po ay related sa firecrackers or other causes like yung kuryente or yung mga naiwang niluluto dahil po sa naging celebration. Sa laki ng sunog, inabutan na ng sikat ng araw bago ito naapula ng 10 fire truck kaninang alas 8 ng umaga. Sa Barangay Kamuning, Quezon City, may nasunog ding 3-story residential building pasado alas 5 ng umaga. Malaking bagay ang firewall ng gusali kaya hindi kumalat ang apoy sa mga kalapit bahay. Wala ring nasaktan sa insidente. Inaalam pa po natin ang naging cost nitong mga insidente pong ito. Sa kabuuan ng NCR, 9 ang naitalang sunog sa pagsalubong ng 2025. Malaki ang ibinaba ng numero kumpara nung isang taon na umabot sa mahigit 50. Ayon sa Bureau of Fire Protection, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga LGU ng kani-kanyang community fireworks display at ang pagbabawal ng paputok at pailaw sa mga bahay-bahay. Sabi nga po natin, legal or not, ay maaari po itong pagmulan. Kaya itong mga inaalaw, kagaya ng nabanggit natin na fountain, kapag hindi po tayo nag-improvise ng lagayan na ito ay maging stable, patayo, minsan may tendency siyang matumba on the side at yun na po, yung baga niya ay lumilipad na sa karatig bahay. Pero sa monitoring ng BFP, marami pa rin daw ang nagpailaw at nagpaputok sa labas ng designated areas. Kaya nga ang ikinakampanya raw nila sa Kongreso ay absolute ban sa anumang klase ng paputok at pailaw na ibaban din sa anumang lugar. Yun po sana kasi alam naman natin, legal or not, meron pa rin itong ignition, meron itong init na nasasakop sa triangle of fire. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Delikado sa kalusugan ang bumalot na makapal na smog o magkahalong usok at hamog sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mga ginamit na paputok at pailaw. Bukod pa yan, sa tambak na basurang bumungad ngayong bagong taon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ilang minutong inilawan ng makukulay na fireworks display ang kalangitan, nabalot naman ito ng smog o naghalong usok at hamog sa ilang lugar sa Metro Manila. Kabilang sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria sa Maynila. Bakas pa rin ang smog hanggang kanina tulad sa kuhang ito 1:30 ng hapon at bandang 2:00 ng hapon sa kuhang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Nangangala pa ng pinal na datos ang DENR pero kinumpirma na ng Swiss research firm na IQ Air na umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw. Mahigit 15 beses yang mas mataas sa pamantayan ng World Health Organization. Ika-16 na pinakamaruming hangin yan sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. May epekto yan sa kapaligiran at sa katawan ng tao, lalo na sa may mga comorbidities tulad ng asthma at cancer. Kaya pinapayuhan silang huwag na munang lumabas o mag-face mask. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron hong ano po yan, mga toxic substances ay maaring mag-cause ng cancer. Bukod sa mausok na kapaligiran, basura ang bumungad sa bagong taon. Tulad sa bahagi ng Taft Avenue sa Pasay. Kaya 6:00 pala na umaga, naglilinis na ang mga tauhan ng City Hall. May mga namataan ding tambak sa ilang bahagi ng Pasig. Dinat na naming hinahakot yan ng mga truck ng City Hall pero sadyang madami. Marami ring hinakot na basura ang City Hall sa Maynila. Ngayong unang araw ng 2025, ganito karami ang basurang bumunga dito sa kahabaan ng Recto Avenue. Ayon sa Department of Public Services, eto ang mga basurang naipon simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Balat ng buko po, karamihan.
usual na basura rin po. Natural lang naman po pag bagong taon, talagang maraming basurang ganyan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagkakuha ng tiyempo, kumilos na ang mga intel operatives ng Antipolo Police sa isang bahagi ng lungsod. Hindi naman nakatatakbo. Hindi ako tatakbo. May anak lang. Dito ka lang. Walang kawala ang 4 na lalaki habang huli sa aktong nagpapataya sa illegal online sabong. Cellphone na may internet connection ang gamit ng mga suspect para sa kanilang malag-guerrilla style na operasyon. Yung guerrilla style kasi niyan, pagka yung okay na yung sa isabong, may video na. Ngayon magko-collect na sila, magpapataya na. Pag after nung sino manalo, bibigay na yung panalo at saka aalis na. Mabilis na lang talaga. Tapos pupunta ulit sa lugar, ganoon ulit ang gagawin nila. Yung mga Toda driver ang nila dito, Rokyano. Kasi sa Toda kasi may pila-pila yan habang naghihintay, taya-taya sila. Bagong estilo raw itong illegal na pagpapataya na inilalapit na sa mga parokyano ang pagpapalabas ng online sabong ng real time para tahimik na magawa ang tayaan. Na-recover natin ang cellphone, tapos yung bet of money, at ang karapay nilang kaso is PD 1602, illegal gambling. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga suspect pero di sila nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sabay sa unang araw ng 2025 naman ang taas singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad, pati ang pagiging epektibo ng dagdag kontribusyon sa SSS. Pero hindi lang yan ang posibleng dagdag gastos ngayong taon. Nakatutok si Maki Pulido. Bagong taon, bagong taas singil sa ilang mga bayarin. Simula ngayong araw, unang araw ng 2025, epektibo na ang taas singil ng Maynilad at Manila Water. Kung customer ka ng Maynilad, 7 pesos and 32 centavos per cubic meter ang average na dagdag singil. 5 pesos and 95 centavos naman sa Manila Water. Sa Marso na uli magkikwenta ang MWSS Regulatory Office kung magkakaroon ng pagbabago sa singil ng mga water concessionaire. Sa taas ng mga bayarin, hindi pa nababayaran ni Marites ang singil sa tubig mula noong Nobyembre. Kaya habang sarado ang maraming negosyo noong bisperas ng bagong taon, magdamag na bukas ang kanilang karinderya para makaipon ng pambayad. Survive talaga nga makaahon sa bayaran, sa pang-araw-araw. Wala pang anunsyo ang Meralco o mga electric cooperative. Pero dahil pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na singilin ng National Grid Corporation ang kinontrata nitong reserbang kuryente noong 2024, posible ang taas singil sa kuryente. Mahigit 3 bilyong piso yan na sisingilin sa mga electricity consumer ng 3 hanggang 6 na buwan. Pag tinaasa naman lang, kawawa naman kami. Maawa naman sila sa amin. Sabi naman ng Toll Regulatory Board, may nakasalang sa kanilang mga petisyon sa pagtaas ng mga toll fee. Ayaw pa nilang sabihin ang detalye nito. Pero kung matuloy yan, sabi ni Antonio na biyahero ng gulay, mga consumer ang tatamaan. Siyempre po, tataas ang konti yung mga kalakal natin dahil po yung ipapatong natin yan sa mga, ito po mga kalakal natin ibebenta. Simula rin ngayong araw, tataas sa 15% ang SSS contribution. 10% nito sagot ng mga employer habang 5% sa empleyado. Pero may bahagyang pagtaas naman sa sweldo ng mga kasambahay at minimum wage earner. Para sa mga kasambahay sa Metro Manila, mula 6,500 na minimum wage, simula January 4, 7,000 pesos na ito. 1,000 ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay sa Northern Mindanao at Caraga mula 5,000 to 6,000 pesos. May 23 pesos namang dagdag sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Northern Mindanao. 50 pesos naman sa Caraga na ibibigay sa 2 tranche ngayong buwan at sa Mayo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Good evening and Happy New Year mga kapuso! Ready na for a better 2025. Ang ilang kapuso at Sparkle Stars na may kanya-kanya ng New Year's resolution. Alamin natin sa chika ni Nelson Canlas. Sa pagsapit ng 2025, ilang oras na lang. Hindi lang taon ang magpapalit. May pagkakataon din tayong iwan ang ating nakaraan at yakapin ang ating new and improved version.
Kanya-kanyang assessment ang ilang Kapuso Stars kung ano ang iiwan nila sa 2024. May pass daw. Gumawa tayo ng bagong version. Time is gold pa rin sa ka-love team ni Ashley Sarmiento na si Marco Masa. Kaya't pagpapahalagahan niya raw ang oras niya na maging productive. Procrastinating po. Kasi minsan talaga may mga times na nakakatamad talagang kumilos, but yeah, this year plano ko talaga just to do a lot, to do more. Nag-spill naman ang prinsesa ng City Jail love team na sina Sofia Pablo at Allen Ansay kung ano ang dapat baguhin ng isa't isa sa pagpasok ng taon. Dapat iwan niya yung pwede naman malate kahit 10 minutes. Hindi pagkain ng gulay. Last year mo pa yung pinangako. Para kay First Lady of Primetime Sanya Lopez at Sparkle Star Isabel Ortega, health is wealth, kaya't may mga bagay silang babaguhin ngayong taon. Eating more? Eating more. Hindi kasi malakas talaga akong kumain. Yan rin, bukod sa sleeping late, malakas din talaga. Siguro nagiging hobby na lang rin talaga pag wala ka masyadong ginagawa. Stop sleeping late. Bawal na muna magpuyat ngayon. Maliit man o malaki ang pinaplano nating pagbabago sa ating sarili sa pagpasok ng taon, mahalaga na bawat isa sa plano natin ay para mapabuti ang ating sarili at ang iba. At isama na rin ang pagharap natin sa 2025 na puno ng pag-asa, tapang at tiwala. That the best is yet to come. Happy New Year mga kapuso! Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.